They say Filipinos aren't meant for basketball. I say let's prove them wrong. Many Filipinos think they can't make it in the big league. Though just like you, I was an underdog. But with heart and dedication, you can beat them all. Experience the games like no other. Catch the action live with Arena Plus and get rewarded with excitement. Push your passion to play. Plus more with Arena Plus. Watch your favorite basketball teams now on Arena Plus. Matindi ang action, exciting pang panonood dahil may 1 million pesos per play. Visit arenaplus.ph to discover more and grab your chance to win. Sama-sama sa arena! Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from April 20 to June 21, 2025. EGLD reference number NKTG 2025-0474. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download and play now at arenaplus.ph. Chika sa Arena! Magandang umaga mga bangga! Ito ang maiinit na balita, hatid sa atin ng Arena Plus sa Chika sa Arena. Sa larangan ng basketball, isang historic win ang naganap matapos ang 41 years. Dahil sa wakas ay nakuha na ng Perpetual Junior Altas. Ayan, ang championship title sa NCAA Season 100 Junior Basketball matapos nilang ilang paso ang binild LSGH Greenies sa Game 3 ng final sa score na 101-67. In fairness di ba? Totoo yan, historic win yan. Kasi may kakilala ako dyan. Anak niya yung isa sa mga naglaro. Ayan, at tuwang-tuwa sila. Hi, Jeannie! Hindi si Jeannie Padilla, mamaya natin pag-uusapan yan. Sambong-sambo ang galing ng Pinoy sa Sambo. Dahil congratulations kay Aislinn Agnes Yap, bagong Asian champion sa women's 80 kg combat sambo matapos masungkita ang gold medal sa 2025 Asian Sambo Championship sa Takhet, Uzbekistan. Panalo rin ng silver medal si Richmond Revina ng men's 64 kg SBI iSport Sambo event. Patunay lamang na magaling talaga ang Pinoy sa mundo ng sambo. Diba? Hindi lang sa ibang bagay, kundi sa sambo din. At sa tennis naman, isang matatag na panimula ang ipinamalas ni Alex Yala dahil wagi siya kontra Anok Koversman, ayan ng Netherlands. Oh, in fairness yung name song parang kakaiba Sa score na 6-3, 6-4 at sa women's single round naman, ayan, ay panalo. Ayan. Siyempre ang ating manlalaro. Abangan kung sino ang makakatapat niya sa mga susunod na round. Ayan, bukas na yan Lalaban na din siya sa women's double kasama ang Amerikanang si Katie Volinets. At makakasama rin nila ang duo na galing ng US na si Christina Rosca at si Carmen Corley. At yan lamang ang kabuuan ng ating balitaktakan sa mundo ng pampalakasan dito sa Chika sa Arena. Hatid pa rin sa atin ng Arena Plus, astig sa sports. Pero alam mo Pangga, kaastig-astig nga ang araw na ito. Kumusta ka naman? Kumusta naman mga kaastig? Alam mo ba ng Arena Plus ay pinarangalan bilang Best Sportsbook Operator for 2024 ng Sigma Asian Award. Kaya ito talaga ay magpapabago sa larangan ng paglalaro mo. Eto pwede mo ring masubaybayan ang mga live event or live games sa international sports properties gamit lamang ang kanilang webpage at ang kanilang mobile application. Ika nga ng Arena Plaza ay all-in-one na anytime at
anywhere pa. Ang Arena Plaza ay licensed ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR at nakasisiguro tayo na legal at secure ang gaming environment ng lahat ng mga manlalaro. Ang Arena Plus din ay super astig dahil bakit kamo? Eto na nga, kaastig mo rin ang Pinoy basketball sensation. Ito yung kanilang mga endorser ang Pinoy basketball sensation sa mundo ng PBA si Scottie Thompson at ang Pinoy pride na umaariba naman sa mundo ng NBA ang phenomenal film and basketball star na si Jordan Clarkson. Kaya naman gawing astig ang gaming experience mo at sabayan na rin ng pakikinig sa official jingle ng Arena Plus na Halina sa Arena, performed by one and the only Glock 9. Ang Arena Plus ang official sponsor ng PBA, PBL at Gilas Pilipinas. I-download na ang Arena Plus sa inyong App Store at Play Store at pwede ka rin makapanood ng iyong mga paboritong laro sa pamamagitan ng arenaplus.ph dahil sa Arena Plus, astig sa sports. Paalala lamang pangga na gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Maraming salamat sa inyong pakikinig pangga sa Chika sa Arena. Magkita-kita ulit tayo sa susunod. Watch your favorite basketball teams now on Arena Plus. Matindi ang action, exciting pang panonood dahil may 1 million pesos per play. Visit arenaplus.ph to discover more and grab your chance to win. Sama-sama sa Arena! Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from April 20 to June 21, 2025. EGLD reference number MKTG 2025-0474. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download and play now at arenaplus.ph. Diba? Super astig naman talaga sa Arena Plus. Kasi nga, kaastig mo yan sa mga sports events. Nakakaloka, diba? But anyway, mga pangga, ituloy-tuloy natin ang chikahan pagkatapos natin pag-usapan ang mga issue at mga, ang mga galing ng ating mga kapwa Pilipino pagdating sa larangan ng sports. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang ilang mga chismis tungkol sa mundo ng showbiz. Ayan, si Vice Ganda. Alam nyo ba may chika kay Vice Ganda? Though napanood ko to siguro a few days ago, itong kanyang TikTok live kung saan nagbigay siya ng pahayag tungkol sa mga housemates sa PBB. Inalmahan ni Meme Vice Ganda ang isa sa mga basher niya kung saan tinawag niya itong evil. Eto na nga, umalmaan ang kabogable star Vice Ganda sa chikang naasar siya sa content creator o naaasar siya sa content creator na kasalukuyang Pinoy Big Brother Celebrity Collab housemate na si Isnir. Ito ay may kaugnayan sa umano'y hindi pagpunta ng content creator sa event kung saan ini-invite siya ng It Showtime host. Eto yung context para maintindihan natin. Nung nag-live si Meme Vice Ganda, ang chika dito is may mga nagtatanong kung ano yung pahayag niya or ano yung opinion niya tungkol kay Isnir, which is sinabi naman ni Meme Vice Ganda doon na wala silang parang connection na na sobrang strong, hindi sila super friends, pero sobrang proud siya dito kay Isnir. Nasabi nga doon ni Meme Vice Ganda na kaya din siguro hindi sila nagkakaroon ng masyadong connection kasi nga ilang beses niyang ini-invite itong si Isnir sa kanyang mga unkabogable. Alam niyo ang unkabogable? Ito yung mga ball na ginaganap ni Meme Vice Ganda para sa mga nakaka-proud na LGBTQIA+ community members, 'di ba? Which is yung mga drag queens, yung mga kahit sino naman malalapit sa kanya at gusto niyang imbitahin, nagpupunta. Pero itong si Isnir daw, hindi nakapunta during that time. And hindi din naman alam ni Meme Vice Ganda kung ano ang personal nitong dahilan. Wala siyang kahit anong sinabi tungkol kay Isnir, kundi magagandang bagay lamang kagaya ng sinabi niya na napaproud siya kay Bagets. Kasi nga magaling nga itong si Isnir at pinapanood ni Meme Vice Ganda yung kanyang mga content. Eto nang nangyari. May nag-upload ng video nung kanyang live sa TikTok kung saan sinasabi nung uploader na parang hindi daw maganda yata ang pagkakasabi ni Meme Vice Ganda. Pero eto na nga,
Hindi kasi buo yung video na in-upload. Ang nakakaloka dito, pinalagan ni Meme Vice Ganda. Sabi ni Meme Vice Ganda, you intentionally did not post the whole video with its full context to create controversy and issue. That will create negativity. Tinawag niya itong evil. O, di ba nakakaloka? Totoo nga naman, demonyo nga naman. Ay, naku, patawaran ako ng Diyos. Ngayon ay Holy Week, di ba? Pero maituturing mong demonyo nga naman, yung gumawa ka ng kwento para nang sa ganun ay mapagtakpan yung ano mo, yung gusto mong, or iangat yung gusto mong iangat. Di ba? Itong mga basher na ito na walang magawa, marami naman nang sumuporta sa kanya at sinabing may mga basher talaga na gagawin ng lahat para lang gumawa ng issue. Which is very true, ha? Hindi lamang sa hindi lamang sa social media, 'di ba? Kahit sa personal may mga ganyan sa paligid ni Meme Vice Ganda, pero ganun pa man, nananatili itong malakas at matatag. Kaya hanggang ngayon, namamayagpag pa rin siya sa karerang kanyang pinili, 'di ba? Samantala, minsan naman nabanggit ni Sneer sa Pinoy Big Brother, sa isang episode ng Pinoy Big Brother, na talagang siya ay nagpaka-breadwinner, which is hindi niya daw matawag. 'Di ba? Yung kanyang sarili bilang breadwinner, kasi nga daw may trabaho naman daw po yung kanyang tatay na hindi naman nalalayo doon sa naging pelikula nitong si Meme Vice Ganda na And the Breadwinner Is. Kaya alam mo, sure ako, kung sakasakali itong si Sneer, maging close kay Meme Vice Ganda, magkakaroon sila ng magandang collaboration . Una sa lahat, 'di ba? Mga members sila ng LGBTQIA. Hindi naman sila pababayaan ng LGBTQIA community plus. 'Di ba? Parang nahuli yung plus. 'Di ba? Hindi naman siguro sila pababayaan ng community. At the same time, matatalino itong mga tao na 'to, nakakatakot itong makatapat kasi syempre matatalino, may ibubuga, 'di ba? Ay nako. Kaya dun sa basher, mag-isip-isip bago gumawa ng mga ganyang bagay kasi lahat naman ng mga bagay ngayon may resibo na, 'di ba? Depende na lang kung paano niyo tatanggapin yung mga resibo na 'yan, 'di ba? Di na sa palpal yung evil. 'Di ba? Si Meme Vice Ganda minsan-minsan lang naman 'yan minsan-minsan lang naman 'yan pumatol, 'di ba, sa mga basher. Especially kung magki-create naman talaga ng issue between her, between her and Sneer. Kasi alam nyo ganito guys ha, hindi pa naman close itong si Meme Vice Ganda at wala pa naman silang sobrang connection nitong si Sneer. Pero for sure, looking forward si Meme Vice Ganda na maging close sila ni Sneer. Kasi alam mo yung mga nakababatang Becky, kahit na hindi pa close kay Meme Vice Ganda, parang anak-anak nyo na yan, di ba? Marami tayong mga naririnig ng mga bagay na magagandang na idudulot ni Meme Vice Ganda sa buhay ng ibang LGBTQIA+ community members. Ang haba nun, di ba? Tignan mo sila Sasa, di ba? Sino pa ba? Sina Pipay, di ba? Si Aura na lang, 'di ba? Nagkamali pero pinatawad ni Meme Vice Ganda kasi wala namang ibang tutulong sa kanya kundi si Meme, 'di ba? Do maraming kaibigan si Aura, pero ang pinakauna talagang hahatak sa kanya pa itaas upang makabangon si Meme kasi nanay-nanaya niya 'yan, 'di ba? Eto sabi ni Mario Palmera, why naman po solo flight ang aming Popsi? Ayan, Pops Me Royalty. Si Sa ay nagtatrabaho. Ewan ko kung nagtatrabaho o nagbabakasyon na. Pero wala po siya ngayon. Naka-leave na po si Kapitana Sisa. Ha? Ayan. Ayun na nga. Ikaw ba, Pangga? Kung ikaw ay ginawa ng mga ganyang bagay, tinahitahi ang mga peking video na yan. Putol yung in-upload. Hindi sinabi kung ano talaga yung context o hindi pinakita yung context. Hindi ba manggigigil ka din, 'di ba? Bawat tao ay may limitasyon, 'di ba? Bawat tao ay may limitasyon. Meron tayo kanya-kanyang boiling point, kumbaga. Tubig ka. Hindi ka magiging tubig. Ano ka, takore? 'Di ba? Pero siguro napunuan na din tong si Meme Vice Ganda, lalo na iniingatan siguro niya yung thin line, 'di ba, na pwedeng maging connection nila ni Sneer. Tapos sisirain lang nitong mga basher, 'di ba, na walang magawa, nakakaloka.
But anyway, yan muna ang kabuuan ng ating unang balitaktakan. Ngayong Wednesday, Holy Wednesday. Tama ba? Holy Wednesday ngayon. Mamaya sa aking pagbabalik ay magbibigay ako ng lucky card upang nang sa ganun ay manalo ka ng 1,000 pesos both on air and online. Kasabay na din ng chikahan natin mamaya. Pero eto ha, bago ako tuluyang magpaalam para sa ating first gap, sino kaya ang ayaw ng fun and exciting lalaro, lalo na kung ang bonding at oras mo ay nakatuon dito. Alam mo, eto Pangga ha, ikaw ba ay bored? Eto meron akong i-suggest sa'yo ha. Fun believable sa Game Zone dahil you can play real games of Tong Eats with real player for free. Ayan, may chance ka pang maki-split sa over 34 million pesos at may chance ka rin to claim up to 14,640 pesos daily. Ang makukuhang cash credit ay pwede mo rin gamiting panlaro sa kahit anong game, kaya pwede mo rin tong i-cash out. Kaya i-cash out mo na yan ha. Parang pinamimigay na lang yan ng Game Zone. May dalawang event araw-araw, G ka na ba? Visit gzone.ph and social media account of sa Facebook, Instagram at TikTok na may username na @TaraGameZone. G ka na ba sa Tong Eats? Tara na, Game Zone! Tandaan na ang gaming is dapat fun lang. Visit padcore.ph or visit padcore.ph/regulatory or email keepitfun@padcore.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. Per EGL reference number MKTG 2024-2564. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. At yan ang kabuuan ng ating unang balitaktakan, and we are still same pero Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy!